Nang magising na si 246 ay binaril ni Nool ang doktor, samantala ay hinabol na ni Gi-hun si Dae-ho at nang maabutin niya ito ay ibang player naman pala iyon, at nakita niya si Dae-ho sa kabilang pinto, pagkatapos ay sabay na sinaksak nila Myung-gi at 124 si player 235 upang pareho silang makapasok, at napulot ni Minso ang kwintas ni Thanos na naiwan ni 124 sa bangkay, at nang papatayin ni 226 si Junhee ay pinatay ito ni Hyunju. Pagkatapos ay isinara ni Player 100 ang pinto upang ang kasama niya ang mapatay, samantala ay naihulog naman ni Dae-ho sa hagdan ang isang umatake sa kanya at kinuha niya ang kutsilyo nito, pagkatapos ay nakita nila Gyung-ja at Hyunju na pumutok na ang panubigan ni Junhee, kaya't pinagtulungan nilang paanakin ito, at nang buksan ng shaman ang pinto sa tamang labasan ay bigla siyang tumakas, kaya't ang kanyang mga tagasunod ang pinatay nila Myung-gi, at upang hindi siya patayin ay itinuro niya kung nasaan si Dae-ho kay Gi-hun, at pinahiran ni 100 ng dugo ang kanyang mukha nang hindi siya mapatay nila 124, pagkaalis ay nagsama sila ng shaman upang mahanap nila ang tamang labasan, at nang papatayin ni 202 si Junhee ay nilabanan at sinaksak siya ni Hyunju. Pagkatapos ay nabuksan na ni Hyunjo ang tamang labasan ng kanilang mga susi, at nang sabihin niya ito kila Junhee ay sinaksak naman siya ni Myung-gi, kaya't iniligaw ni Myung-gi si 124 upang hindi mapatay ang kanyang mag-ina, at sobrang nalungkot sila Junhee sa pagkamatay ni Hyunju. Samantala ay nakita ng shaman ang tamang labasan ngunit itinulak siya ni 100 at inilak nito ang pinto, at nang mahuli na ni Gi-hun ay inamin ni Dae-ho na dadalhin na sana niya ang mga magazine ngunit bigla siyang natakot dahil hindi naman siya talaga isang marine. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang pumatay sa kanila, sorry wag mo akong patayin, at tinangka niyang saksakin si Gi-hun, kaya't naglaban silang dalawa, pagkatapos ay sinakal siya ni Gi-hun hanggang sa mamatay, samantala ay sinaksak ni Minso ang shaman dahil ang tingin niya dito ay si 124 na laging nang iinsulto sa kanya, pagkatapos ay sinabi ni Gyung-ja kay Young-sik na ako na lang ang patayin mo anak, at nang papatayin na ni Young-sik si Junhee dahil matatapos na ang oras ay bigla siyang sinaksak ng hairpin ng kanyang ina sa likod, at umiiyak si Gyung-ja habang humihingi siya ng tawad kay Young-sik, pagkatapos ay binaril na ng mga sundalo si Young-sik, samantala pagkasabi na kasalanan ko ay binaril na ng sundalo ang kutsilyong itinutok ni Gi-hun sa kanyang leeg.